What's up guys? Sa video na ito pag-uusapan natin ang how to fix low signal on Android device. Pero bago tayo magsimula, kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung ating notification bell button para updated ka kung may lalabas tayo ng mga bagong video. Pasupport na rin ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-like ng video na to at pag-share na rin. Alright, ang tanong, meron ba nun? Meron bang app or trick na makakagawa nun? Ang pagbaba kasi at pagtaas ng signal ay maraming dapat nating i-consider. Nandiyan ang device, a distance, location at napakarami pang iba. Pero ano nga ba yung problem mo sa mababa ang signal? Sa akin kasi 2 bar or 3 bar, okay naman yung aking signal. Pero ito ba yung choppy kapag may katawag ka o mahina talaga sumagap ng data? Kung mahina sumagap ng data, may mga tips akong i-share sa'yo mamaya. Unahin muna natin yung problema mo kapag mababa yung bar ng phone mo at choppy kapag may katawag ka. So, kung yung phone mo ay ito ang problema sa ibang location, okay naman, nakakatawag ka naman ng smooth at ayos naman yung signal. Pero sa place mo or sa compound nyo, sa location mo, mahina talaga yung signal. That means may problem sa location mo, sa mga puno or sa layo ng tower or marami yung pwedeng i-consider. Kahit anong gawin natin, balibalik ta rin man natin ang phone natin, wala tayong magagawa dyan. Pero may tips ako syempre. Yes, makakita tayo dito sa internet na sabi na working signal booster. Ang tanong, legit nga ba? Wala kahit isang application dito sa Play Store na makakasolve yan. Promise, 100% real talk po yan. Ano nga ba yung mga pwede natin gawin kapag yun yung problem natin, choppy kapag low signal? Ito po yung tips ko. Di nyo na po kailangan ng application, and itong tips ko dito sa una, pwede nyo rin pong i-apply ito doon sa problem nyo kapag mahina sumagap ng data yung phone nyo. Pwede nyo itong i-apply. Itong unang tips ko sa inyo para sa mga choppy kapag may katawag. Draw map po mga kaibigan. Draw map, kuha ng malinis na papel, minimap ng location nyo, compound nyo, and then maglagay ka ng sa may mga part kasi talaga ito 100% legit, and based on my own experience is talagang meron po kasi talagang ganito. Hindi ko na po siguro i-explain sa inyo yung mga radio wave, frequency, kasi matatagalan po tayo. Dito na lang po tayo sa pang normal na tao lang katulad ko. Hirapan tayo dyan. Okay? Kasi hindi naman natin pinag-aralan yung mga about yan. So, dito tayo sa draw map. May mga particular place po sa compound natin, sa bahay po natin na malakas talaga yung signal. At kinakailangan lang po natin mag-draw ng minimap sa ating sa papel. And then, kuha po tayo ng marker and then ispatan natin yung mga location na medyo matataas yung mga bar ng phone natin or yung signal ng mga phone natin. And then highly recommend or 100% legit na makakatulong po sa inyo to para masolve yung problem nyo po sa pagkakaroon ng mababang signal. So maybe may mga location sa bahay nyo na meron kayong full bar, 3 bar, and then lagyan nyo lang po ng sa minimap nyo na drawing nyo ng mark na kung saan dito sa part na to is ganito yung signal. So kapag may katawag ka, punta ka na sa place na yon, and then smooth na yung connection mo or yung tawag mo. Okay? So ganun lang, napakasimple lang solusyonan yan, Draw map, gawa ng marker kung saan yung gantong signal, 1 bar, 2 bar, 3 bar, and then kapag kinakailangan mo ng good reception ng signal, punta ka sa location na yan. 100% legit po yan. No need application. So dito naman po tayo sa mahina sumagap ng data. Sa akin kasi may mga code na nilalagay kasi dito sa dial pad na pwede tayong punta sa settings na to, and my case hindi po siya gumagana sa Realme phone ko, but may application po ako na gagamitin para makapunta sa settings na yon. So dito tayo sa mahina sumagap ng data. Pwede nyo pong gawin to sa settings po kasi ng aking Realme phone. As you can see dito sa aking SIM card and mobile data, and then SIM 1 at sa aking preferred network type is naka-auto lang po siya, wala po siyang manual. And sa ibang phone may mga manual, but pwede nyo pa rin gawin ito. Okay, so make sure na kapag may nasumagap ng mobile data yung phone mo, make sure mo muna kapag dual SIM yung iyong phone is ilagay mo yung pinang mobile data mo sa SIM 1. Number 1 po yan. And number 2, download nyo po yung application na to. Ang application po na ito is ito, at legit naman po to. Sa ibang device may mga code na nilalagay kasi nga wait, hanapin ko lang. May mga code na nilalagay
and working sa kanila. And natry ko na rin sa mga ibang phone, pero sa akin hindi siya working, kaya kinakailangan kong gumamit ng application na to para mapasok ko yung settings na yan. Okay, so download nyo na lang yung application na to kung gusto nyo, or kung hindi gumagana sa inyo yung mga code na asterisk, number sign, 4636 at yun, I don't know, nakalimutan ko na. Pero hindi siya working kanina kasi nga ginawa ko kanina, pero ito, application na to working naman siya. So pupunta lang ako sa Android 11 kasi ako, 4G method number 2. And then mapupunta ako dito sa phone info. Okay, so kanina nakita nyo naman sa preferred network type ko is naka-auto siya, wala po siyang selection na po pwede kong i-manual, kaya kinakailangan ko pong gumamit ng ganito. So ito po yung kanyang default, as you can see, naka GSM, WCDMA, saka LTE. Kapag ka GSM, I think 2G or H signal, WCDMA is 3G signal, LTE is 4G signal or 5G. Ngayon, kapag kaya yung nakaselect, nag-switch po siya sa mga ganyang klaseng signal. Okay, hindi siya nakapokus sa isang signal, sa 5G or 4G. Ngayon, since gusto nating makakuha siya ng lumakas siya sa pagsagap ng signal, i-apply nyo po yung draw map method kapag ka mahina talaga sa location nyo. 100% legit po yan, draw map method, working na working, and then apply nyo to. Dito makikita nyo guys, draw lang natin. Wala atang draw. Yun, brush. Yan. Dito sa part na to, dito. Tap lang po natin yan. And then, select po natin ang LTE. Kapag ka LTE only po, ay mapoforce po yan into 4G or kung anong supported ng phone or 5G. Kapag ka WCDMA sa mga ito, 3G lang po yan. So, highly recommend na i-set nyo siya sa LTE only. Kapag ka-select nyo na po, ma-apply na po yan. And then po, pwede nyo na pong i-open ang yung mga mobile data. As you can see, naka 4G po tayo. Yung 5G naman po, hindi pa po kasi siya working sa lahat ng lugar. And may mga i-consider po tayo kapag gagamit po tayo ng 4G location, device, and SIM card. Yan po yung mga i-consider natin. And as of now sa aming location is wala pa pong 5G, kaya 4G pa rin yung ginagamit natin. Alright, so yeah, gamitin nyo yung application na ito, 4G Force LTE, and then set preferred network type, syempre LTE only. And after that, good to go na tayo. Wala nang masyadong maraming gagawin pa sa method na to. So, yung problema nyo, pwedeng i-apply to, draw map na Force for 4G LTE na app, gamitin nyo para mapunta kayo sa settings na yon, or try nyo yung mga code. Lalagay ko na lang siguro yung sa description ng video to, yung mga code na pwede nyo gawin para hindi na kayo mag-download ng app na to. Try nyo sa phone mo kung working good sa'yo. Kung hindi naman, download mo na lang tong application na ginamit ko rin. So, sana makatulong sa inyo kung medyo mahina sa lugar nyo yung mga, kung low signal sa mga lugar nyo, ano. So, sana nakatulong sa inyo tong video to, at pa-comment naman dyan sa baba kung gumana, syempre. At pa-like na rin ang video to, pa-share na rin sa mga friends nyo. Ayun lang siguro sa ngayon mga kaibigan, as always. Mag-ingat po tayo palagi. Stay safe everyone. Peace out.